LPA na binabantayan sa kanlurang bahagi ng Pangasinan, mataas ang tsansang maging bagyo ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Nawala na ang low pressure area na nasa silangan ng bansa pero may bagong nabuong LPA sa West Philippine Sea. Huling namataan ng LPA sa layong 250 kilometers kanluran ng Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa Pag-asa, nasa medium o moderate ang tsansa nito na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Pero posibleng lumabas din ito agad maaaring mamayang gabi o bukas. Tapos yung isa naman, yung nandito sa may Dagupan, Pangasinan na 200 kilometers west. So mahihilahin po yung ito. Papuntang westward naman ito pag nag-merge sila, ito ay magkaroon din magiging may possibility o mataas na possibility na magiging bagyo. Bukod sa LPA, may umiiral ding habagat at magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa, kasabay ng tsansa ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible pa rin ang pagulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, pinag-iingat ang mga mangingisda sa posibleng epekto ng LPA, lalo na kung magiging bagyo ito. Apektado raw ang huling isda ni Arsenio dahil sa pabago-bagong panahon. Dalawang pirasong isda kasi malakas ang agos, walang huli. Ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng pumasok sa PAR sa Setyembre. Bunsod daw ito ng pag-iral ng short-lived o madali ang La Nina na mararanasan mula Setyembre hanggang Oktubre. Ang bilis kasi ang pagbabago ng weather system natin dito sa Pilipinas. So yung mga bagyo na yan ay tumubo lang dito sa loob ng PER natin. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon.